So mga ate at kuya, although hindi na-mention si Miss Pebbles doon sa interview ni Ma'am Shi with Kato Ying, gigil na gigil si Miss Pebbles dito sa kay Ma'am Shi, right? Siyempre, kritiko naman na talaga na-mention ba si Miss Pebbles? Like, sino ba yung mga na-mention doon sa interview ni Kato Ying? Si Miss Maharlika, si Attorney Glenn Chong, si Attorney Vic Rodriguez, hindi naman yata na-mention si Attorney Trixie, even si Spoke Sari Roque, right? Sino pa yung mga na-mention doon? Si Sas, ayan. Pero si Miss Pebbles hindi. Pero syempre, gigil na gigil si Miss Pebbles dahil puro daw kasi nungalingan itong mga pinagsasabi ni Ma'am Shi dun sa interview niya with Kato Ying. And may mga nireveal siyang sekreto. Actually, sekreto pa ba to? Pero doon sa mga parang lutang tama yung sinabi ko mga adat kuya, di ba? Mali-mali yung mga figures ni Ma'am Shi. Parang lutang talaga siya. Tsaka tuyot na tuyot. Parang wala siya, I mean, mukhang napaghandaan naman na niya yung interview na yun, pero parang mali-mali yung mga figures niya. Tama ako, di ba? Sabi ko, hindi 1997 na meet ni Ma'am Shi si Miss Maharlika. Hindi pa vlogger si Miss Maharlika. 1997! Wala pa nga yata YouTube noon. Kung meron man, di ba? Wala pa tayong mga smartphone. Wala pang masyadong mga vloggers noon. Sabi ko mga 2017 yan, panahon ni Tatay Digong. O tama nga ako, di ba? Si Ma'am Shi parang wala sa sarili. Mismong taon hindi niya hindi mo man lang nabanggit Ma'am Shi kahit year 2007, at least malapit-lapit no, isang dekada away from 2017. At least 2007 may mga siguro may mga vloggers na rin pero wala pa masyado mga ate at kuya eh. Unti-unting dumami ang vloggers panahon na yan ni Tatay Digong. Panahon ni Ngoy Ngoy, iilan lang ang mga content creators noon. So anyway, puro daw kasi nungalingan at may naano may parang may nabanggit si Ma'am Shi na ikinabuking ng kanyang sekreto dun sa interview at ni-reveal nga ni Miss Pebbles. Ito yung isa sa post ni Miss Pebbles na kumbaga parang nagsisinungaling talaga si Ma'am Shi sa kanyang mga sinasabi doon kay Katon Ying. Scripted nga raw yun eh. Yun ang vlog ni Katon Ying na live kunwari. Hindi yung live ate at kuya, pre-recorded yung live na yun. Ako kaya kong gumawa ng live dito na recorded lang ang video, mag-produce lang ako, mag-record lang ako dito ng 1 hour na vlog at i-play ko as live, i-upload ko as live sa YouTube. Pwede yun mga ate at kuya. Kita, 'di ba? Nakikita niyo na meron tayong minsang grand live nung dati-dating bumababa yung aking engagement dito sa YouTube. May grand live tayo na ang lumalabas puro mga recorded video ko at mga recorded vlog, walang bate. Ganun din yun. So, mismong yung live ni Katon Ying, actually, parang gusto nila palabasin na si Ma'am Shi talagang very spontaneous, magaling sumagot kasi live nga. Hindi yun live, recorded yun. Na 1 hour video and edited na yun. Anyway, ayan, sabi ni Miss Pebbles, we never fight. Hindi daw nag-aaway si Kuting at si Ma'am Shi. Diyos ko po, kaetyosan. Ayan yung mga chika na nagjumbagan sa eroplano, binungangaan sa harap ng cabinet members. O, another kasinungalingan daw ni Ma'am Shi, mismo alaga. O, to, Ma'am Shi. Alalahanin mo si Miss Pebbles, tumira kay Barney. Sino si Barney? Comment nyo nga sa comment section kung sino si Barney para yung mga bago sa channel natin maging aware. Si Barney Akla, yan na vlogger, #1 vlogger sa Pilipinas yan. 2 million ang followers niyan, biglang tumahimik. Hindi na siya nag-vlog out politics, science na lang ang kanyang focus kasi nag-advance sa science. Barney, pareho kayo ng nanay mong sinungaling. Pareho kayo ni Gasolita. Pareho kayo ni Palaka. Ni Botod, ni Jabba the Hutt. Pareho kayong, dami pangalan ni Madam. Oh, another kasinungalingan, mismong alaga mong si Barney ang nagsabi umiinom kami sa bahay niya sa Baguio. Andun mga friends ng jowa ni Barney, narinig din nila ang kwento. So hindi lang si Pebbles ang nito, no, nakakaalam. Mismo yung kaibigan ni Barney nandun daw. Ang sabi ni Barney, yung lagi siguro yung tumatama sa loto kaya nakakapag-aral abroad, no? Barney, yung 5K na utang mo kay Miss Pebbles, bayaran mo na. Mm. Ang sabi ni Barney, naku, kung hindi sa amin ang jowa ko, naghiwalay na yan nung pandemic. Si Ma'am Shi daw at saka si Kutyang, munti ka na maghiwalay nung pandemic. Alalahanin yung mga pandemic, buryong-buryo tayo lahat, no? Nakatenga tayo sa bahay, bawal lumabas ng barangay, may mga barricade, may mga harang ang kalsada, talagang matuturete ang utak mo niyan. Ay kung ang katabi mo sa pagtulog ay malakas magyosing babae at tuyot na tuyot, at pag nagbumuka ang bibig mabantot, unless mabantot ang bunganga ni Kuting, di match na match sila.
Pero Diyos ko po, kulubot na ganyan, malaki ang tiyan, maliit ang bias, charot lang. Lahat tayo papunta sa pagtanda at pag-haggard, pero alam niyo yun, masyundaris na nga, manginginom pa, at baka nagpupulburon pa, mabantot pa ang hininga for sure dahil malakas sumipak ng smoke according to Attorney Glenn Chong, di ba? Nire-reveal naman ni Attorney Glenn Chong yan, smoking body niya si Butod. Smoke body niya si Smugs. Malakas daw yan magyosi. So, paano silang mababantot ang mga bunganga? At least si Butod at saka yung asawa niya, di ba? Muntik na maghiwalay ng pandemic, hindi ko na ikikwento kung bakit. Baka babae ang eksena. Panoorin nyo mamaya, i-upload ko yung kung bakit pinagsisilosan si VP Sara. Kung bakit insecure si Madam kay VP Sara. May kamukha si VP Sara. Okay. Hindi na daw ikakwento kung bakit muntik na maghiwalay, pero girl, malala yung away nila. Ang ginawa namin ng jowa ko, sabi to ni Barney ha, ganito yung kwento ni Barney. Kung hindi sa amin ng jowa ko, maghiwalay na yan. Ang ginawa namin ng jowa ko, kinausap namin si Kuting. Sabi namin, ligawan mo na lang si Butod. Ano naman si Butod? Ligawan mo si Butod. Mag-jowa na. Diyos ko po, akala ko ba friends sila? Akala ko ba friends pa rin, di ba? Kahit na mag-asawa, friends pa rin si Butod at saka si Kuting. Ligawan mo na lang. Sabi ni Butod, ayaw na daw talaga ni Butod. Ni Kuting pala. Ayaw na daw talagang lambingin ni Kuting ang kanyang chihuahuang mabaho ang bunganga at tuyot na tuyot. Ginawa nila Barney, bumili sila ng flowers, tapos nilagay nila sa ibabaw ng kama. Bumili si Taning ng flowers kasama ang jowa. Miss Sebo, saan itsura ng jowa ni Taning? Baka yun yung kanyang bodyguard rin na sundalo dati. So, bumili ng flowers at nilagay sa higaan ni Ma'am Shi para palabasin na si Hello Kitty ang gumawa nun bilang paglalambing. Siyempre, kinilig-kilig agad yung insikuradang babae. Eme na si Kuting ang nagbigay. Ayan, basahin mo. Hindi si Kuting ang bumili ng flowers na ibinigay sa'yo, kundi ang alaga mong matabang unicorn na umuutot ng glitters na may hint ng cinnamon, Ma'am Shi. Cinnamon. Oh my God, Ma'am Shi! Ngayon mo lang tumalalaman ng sikretong ito. Hindi ka talaga sinuyo ni Kuting. Kundi pa ka na ni Barney yun para huwag kayo maghiwalay. Si Barney ang bumili ng bouquet of flowers na tinagay sa higaan mo. Hindi ka nilambing ni Kuting. Ayaw na ni Kuting. Hindi ka pa naman maganda. Dami yung eksena. Chinichismis ka ni Barney. Traidora yung ampon mo na pinag-aaral mo sa abroad, Ma'am Shi. Traidora yan. Well, hindi nyo siguro masipa, marami nang alam sa inyo, right? Hindi nyo na mailaglag. Go, mag-away kayong dalawa, haharap ako sa inyong dalawa, sabihin ko sa inyo lahat ang kwento ng alaga mo sa'yo. Nakaka-horrified yung we never fight. So, apakasinungaling mo talaga, Ma'am Shi. Pero hindi lang yan ang sekreto mong ni-reveal ni Pebbles. Eto pa. Sino may sabi sa'yo na i-give up mo yung law firm mo? Kasi dun sa interview ni Kato Nying kay Ma'am Shikels, mas napakabigat daw sa kanyang loob na dahil nga nanalo yung kanyang asawa, kailangan niyang i-give up yung kanyang law firm. Right? Kasi may law firm si Ma'am Shi with Ochoa at kung sino pa yung partner nila doon. Marcos and Associates yata na law firm. And masama daw ang loob niya na kailangan niyang i-give up yung law firm, yung pinagkakaabalahan niyang hanap buhay, di ba? Kasi abogada nga si Ma'am Shi. Kaya lang ang naging presidente ang asawa niya, masama tuloy ang loob niya na i-give up na niya yung kanyang trabaho para sa kanyang husband. Plastic. Sino may sabi sa'yo na i-give up mo yung law firm mo? Wala ka namang papel sa... Yeah, makes sense, right? Wala kang magiging role. Si Ma'am Hanilet Avancenia, walang give up nung umupo si Tatay Digong. Wala namang naging role si Ma'am Hanilet Avancenia bilang first lady ni PRRD noon. Behind the scene lang siya, wala siyang iwik, hindi siya nagsasalita, wala siyang pakikisawsaw, wala siyang pakikialam. Ba't ikaw napaka-busy mo? At ang pautot pa ni Kato Nying, ang tagal-tagal na pag-aantay niya, mapagbigyan mo lang ng interview, kaya very honored at just kuning-kuning. Nag-I love you ka naman daw pala kay Kato Nying, sabi ni Miss Marlica, ha? So, nakakapag-chat kayo, ma'am. Siguro sabi ni Kato Nying, ma'am, baka pwede may interview ka. So, dadaan pa kunwari sa tamang processes, sa tamang protocol, kontakin pa yung secretary, utot mo Kato Nying, nagsisinungaling kaya ka. Birds of the same feather, right? Maybe. Can you deny or confirm daw? Okay.
Ba't kailangan mong i-give up yung law firm mo, wala ka namang papel sa gobyerno, kaya wag mong maisumbat-sumbat sa'min 'yan, sana nga hindi mo ginive up, para busy ka sa work at hindi ka nakikialam sa make sense? Hindi dapat di mo ginive up. Eh, ano kung titira ka sa Kamangyang, alam niyo sabi ni Ma'am Shi dun sa interview with Katunying 'di ba, once a week lang daw siyang pumupunta sa Kamangyang, hindi nga Ma'am Shi, hindi nga. Laki-laki ng palasyo, ayaw mong tumira diyan, takot ka ba sa multo? Pandilatan mo lang yung kahit na 4 na sulok ng dingding, natatakot na yung multong hindi mo makikita, eh. Idilat mo lang yung mata mo, maho-horrify yung mga multo sa'yo, eh. Oh, oh. Sana hindi mo na give up yung law firm mo para hindi ka para busy ka sa work at hindi ka nakikialam sa pamamalakad sa gobyerno. Naho-horrified ako sa mga sinasabi mo kung kailan tumanda saka naging clout chaser. Oh, ang cute-cute daw ni Ma'am Shi, oh. Sa ganda kong 'to, susuntukin ko siya. Kasi palaka pa. Kasi daw hindi daw sila nag-aaway mag-asawa, we never fight. Yung verbal, ano, 'di ba? Ang tawag diyan? Yung verbal bungangaan, yeah, bungangaan, it's also considered fight. Hindi naman physical, Ma'am Shi. Yung argument nyo, yung bungangaan nyo, it's considered a fight. You never fight? Really? Kailan? Ma'am Shi, nakakalaki ng mata ang pagsisinungaling. Sa ganda kong to, susuntukin ko siya, sabi ko. So kung maganda ka, Ma'am Shi, hindi ka nanununtok? Tapos si VP Sara, mamaya pag-usapan natin. Sabi mo si VP Sara, at saka yung mga Duterte, pumapangit, kakabati ko sa inyo, kayo cute pa rin. Ano ba yan? And the thought na sinabi niya na masamang-masama ang loob niya dahil ginive up niya yung kanyang law firm, yung kanyang, di ba, matagal na trabaho, hanap buhay. Hindi mo dapat na ginive up yun, eh. Mas makakatulong ka pa nga yata sa asawa mo. Kasi kung nagpa-function yung law firm mo at may mga iintindihin kayong mga legal papers, madali mong matutulungan yung husband mo. But you gave it up dahil ikaw baga ang busy ngayon, ikaw baga ang namumuno sa Pilipinas. Kasi may isang miyembro ng MNLF, mga ate at kuya, na pa-interview sa DZAR. Babae ang namumuno sa bansa natin, hindi si Kuting. At sino ang babaeng tinutukoy? Pa-comment po sa comment section at mag-like at subscribe po. Nabulol.